Isayas Kabanatang 17. Ang hula tungkol sa Damasco. Narito, ang Damasco ay naalis sa pagkabayan at magiging isang buntong ginto. Ang mga bayan ng Aroer ay napabayaan. Yaoy magiging sa mga kawan, nahihiga at walang tatakot. Ang Moog sa kuta naman ay mawawala sa Ephraim, at mawawala ng kaharian ang Damasco, at ang nalabi sa Syria. Sila'y magiging gaya ng kalawalatian ng mga anak ni Israel, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At mangyayari sa araw na yaon, na ang kalawalatian ng Jacob ay mangliliit, at ang katabaan ng kanyang laman ay mangangayayat. At mangyayari na gaya ng pamumulot ng mga ani ng nakatayong trigo, at ng panggapas ng kanyang kamay ng mga uhay. Oo, magiging gaya ng pamumulot ng mga uhay sa libis ng Ephraim. Gayon may iwan doon ang mga pinulot, gaya ng pag-ugog sa puno ng olibo na 2 o 3 bunga ay naiiwan sa dulo ng kataas-taasang sanga. 4 o 5 sa kaduluduluhang mga sanga ng mabungang punong kahoy, sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Sa araw na yaon ay titingin ang mga tao sa may lalang sa kanila. Ang kanilang mga mata ay magkakaroon ng pitagan sa banal ng Israel, at sila ay hindi titingin sa mga dambana na gawa ng kanilang mga kamay, o magkakaroon man sila ng pitagan sa ginawa ng kanilang mga daliri, maging sa mga asira o sa mga larawang araw. Sa araw na yaoy, ang kanilang mga matibay na bayan ay magiging gaya ng mga dakong pinabayaan sa gubat, at sa taluktok ng bundok na pinabayaan sa harap ng angkan ni Israel, at magiging sira, sapagkat iyong nilimot ang Diyos ng inyong kaligtasan, at hindi mo inaalaala ang malaking bato ng iyong kalakasan. Kaya't nagtatanim ka ng mga maligayang pananim, at iyong ibinabaon ang punla ng iba. Sa araw ng iyong pagtatanim ay iyong binabakuran, at sa kinaumagahan ay iyong pinamumulaklak ang iyong binhi. Ngunit nawawalan ng ani sa araw ng kalumbayan at sa lubang kahapisan. Ang kaingay ng maraming bayan na nagsisiugong na gaya ng ugong ng mga dagat, at ang daluhong ng mga bansa na nagsisiugong na parang ugong ng bugso ng tubig. Ang mga bansa ay magsisihugos na parang agos ng maraming tubig, ngunit sila'y sasawayin niya, at magsisitakas sa malayo, at papaspasin na gaya ng ipa sa mga bundok sa harap ng hangin, at gaya ng ipu-ipong alabok sa harap ng bagyo. Sa gabi ay narito ang kakilabutan, at bago dumating ang umaga ay wala na sila. Ito ang bahagi nila na nagsisisamsam sa atin, at ang palad nila na nangagnanakaw sa atin.